Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga ginigiliw po nating taga-subaybay at taga-pakinig. So, salamat po sa Diyos. At tayo po muling binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral ng salita po ng Panginoon. At biyaya po na muli pong makakapag-aral ng salita po ng Diyos ngayong gabi. So, ngayong gabi ay tayo po muling mag-aaral po ng salita po ng Diyos. At muli, ang ating pong pag-aaralan ay doon pa rin po sa ating pong tinatalakay, spiritual growth through Bible reading. Ano po, mga minamahal po naming taga-subaybay, taga-pakinig, at yan po ang ating pong pinag-aaralan. So, ngayong gabi ay tayo po ay muling tumunghay sa ating pong mga pag-aaralan. Sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At nawa ay kayo po ay matamang sumubaybay at makinig upang tayo po ay patuloy na lumago sa ating buhay pananampalataya. Dahil ang pakikinig po ng salita po ng Diyos, dini po tayo kinakausap ng Diyos, dini po tayo pinalalakas ng Diyos, at dini po tayo pinapaalalahanan ng Diyos sa pag-aaral at pakikinig ng Kanya pong salita. So ngayong gabi ay tayo po ay tumunghay sa Nehemiah. Nehemiah chapter 8 verse 1. Yung atin munang babasahin, Nehemiah chapter 8 verse 1. Akin mong babasahin. And sabi po dito, "And all the people gathered themselves together as one man unto the street that was before the water gate. And they speak unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord has commanded to Israel." Ito po yung sabi ng talata. Napakaganda po ng talata. Sabi po ng talata, "And all the people gathered themselves together as one man unto the street that was before the water gate, and they speak unto Ezra." Ang sarap po sana na tayo ay ganun yung ating attitude na gusto ko ng salita ng Diyos, dahil mo sa akin yung salita ng Diyos, ating pag-aralan yung salita ng Diyos. Ito po yung sabi, "And speak unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel." So tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay pumikit. Tayo manalangin, aming Diyos. Muli, salamat po sa gabing ito na kami po ay muli ninyong biniyayaan ng buhay, kalakasan, at wala pong mga sakit, Panginoon Diyos. Salamat po sa inyo pong pagtatapat sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo pong awat habag na inyo pong patuloy na pinakikita sa amin. Sa kabila ng kami po ay kapos, sa kabila ng kami po ay nagkakasala, sa kabila po ng kami po ay pabagsak-bagsak, and yet, Panginoon Diyos, yung iyong grace, Panginoon Diyos, yung iyong pong awa ay patuloy na nahahayag sa amin pong mga tao. Pagpalain niyo po nawa kami sa aming pong pag-aaralan ngayong gabi, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na magpaunawa at kumilos sa bawat makikinig, Panginoon Diyos. Samahan niyo po kami, maging ako po na inyong abal lingkod. Nawa, Panginoon Diyos, ay bigyan niyo ng mayamang karunungan upang maipahayag ang inyong pong salita, Panginoon Diyos. Samahan niyo po kami at pagpalain niyo po nawa kami sa aming pag-aaralan. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo po ng mayamang kaunawaan ang bawat makikinig po, Panginoon Diyos. At ako po ninyong abal lingkod, muli, humihingi po ng awat habag. Patawad po sa mga kasalanan na inyo pong nasumpungan, sinasadya at hindi, Panginoon Diyos. Linisin niyo po kami ninyong banal na dugo at pakabanalin ng Santo Espiritu. Muli, Panginoon Diyos, kayo pong magsalita, inyo pong muli akong ilagay sa inyo pong likuran na inyong abal lingkod na gagamitin niyo yung gabi. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. So, ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At ang sabi po ng talata, "At ang buong bayan ay nagpipisa na parang isang tao sa luwal na dako." So, gathered themselves together as one man.
Ang galing po na yun. Para bagang tayo ay merong pagka every Sunday na tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos, wala tayong ibang iniisip, kundi pakinggan talaga yung salita po ng Panginoon. Pakinggan yung salita ng Diyos. At kumbaga ay doon lang tayo nakapokus. Dahil kaya sinabing as one man, iisa yung kanilang ginugusto. As one man. Bilang isang tao ako, halimbawa, kung ano yung gusto ko, yun yung aking gagawin at yun yung aking iniisip. Mga minamahal. So, ang sabi dito, gathered as one man, dahil ang sabi po dito, at sila'y nangagsalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan. Sabi po ng talata, at sila'y, ibig sabihin, yung kanilang iniisip at ginugusto ay iisa ng minamahal. So kaya maganda po sana na tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos, nilikha ng Diyos, ginugusto po natin yung kanyang salita. So sabi po dito, kung gusto nating maging malago sa ating buhay pananampalataya ay isang paraan sa paglago ay ang pagbabasa ng Biblia. At alam po ba ninyo na para tayo maging malago sa ating pananampalataya ay kinakailangan din na kapag nagbabasa tayo ng Biblia ay dapat ang ating respond ay hindi negatibo. Alam niyo ho? Dahil alam niyo po, minsan pag tayo po ay nakakabasa ng hindi o kumbaga hindi pabor sa atin, minsan tayo nagiging negatibo So, kaya ang sabi dito, dapat na ang ating respond ay hindi negatibo, kundi positibo upang hindi mawala ng kasaysayan ang salita ng Diyos sa inyong pagbabasa. Alam niyo po, para magkaroon ng kasaysayan at biyaya yung salita ng Diyos sa atin, dapat na tayo ay hindi negatibo sa salita ng Diyos. Mga minamahal, na ito nga bagay salita ng Diyos. Ito nga bagay ay tama, ito nga bagay hindi nagsisinungaling. Meron tayong doubt Minsan, ganito po tayo mga tao na pagkadating sa salita ng Diyos, para bagang tayo yung negatibo, lalo na po pag tayo nagbabasa at hindi nakaayon sa atin. Dahil ang salita ng Diyos at mismo ang Diyos, nagsalita nito, ay hindi tayo papaboran kung tayo yung mali sa ating mga ginagawa. Dahil kung ano yung kanyang sinabi, yun ang kanyang gusto at yun yung dapat natin gawin, mga minamahal. So kaya sabi dito ng talata, sabi, for example, kapag nakabasa ka ng hindi pabor sa iyo, huwag kang magiging negatibo dahil ito ang dahilan kaya tayo ay hindi lumalago sa ating buhay pananampalataya. Kapag tayo ay negatibo sa kanyang salita, hindi tayo, kumbaga hindi blessing yung salita ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi yan, our respond, dapat yung ating respond ay tama sa salita ng Diyos at yung ating attitude, mga minamahal. Dahil alam niyo po, pagka ang salita ng Diyos ay para bagang, sabi magbasa raw Yan, salang attitude na po yun. Kaya dapat, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat maunawaan mo ito na ito talaga yung salita ng Diyos na dapat natin gawin at basahin dahil ito yung utos ng Diyos sa atin. At isa pa, yung ating good respond o tamang kumbaga ay tugon sa ating mga nababasa. Hindi tayo negatibo na pagdating sa giving. Ibigay ang ikapo. Ikapo. Naku po. Kaya, hindi blessing yung salita ng Diyos. At hindi yun makakatulong sa iyo upang ikay malago sa ating, o upang ikaw ay lumago sa iyo, or sa akin, bawat isa sa ating buhay pananampalataya. Ngayon, ating titingnan yung right response or tamang attitude natin
kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Yung ating pinag-aralan noong nakarang linggo, yung resulta kapag ikaw ay nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Di ba yung pinag-aralan natin, converting the soul? Nababago yung iyong kaluluwa, yung iyong new nature ay lumalakas. Sabi pa, yung sage mode, nagiging matalino ka. Yung pinag-aralan natin noong nakarang Miyerkules. For example, our pastor, hindi po siya nakagraduate ng grade 1. Pero biyaya po ng Diyos, tingnan niyo po siya. Because of the Word of God, dahil po yun ang salita ng Diyos. Naging sage mode, very wise person. At tunay po, ang pinakamatalinong tao, ito po ay yung nagbabasa at nag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano pang pinag-aralan natin? Yung resulta kapag ikaw ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Rejoicing the heart. Rejoicing. Nagagalak ang iyong puso. Dahil kapag, alam niyo po, baliktad po ang Diyos sa kanya pong tinuturo sa atin para ikay maging malungkot, para ikay maging masaya, maging malungkot ka muna. So, para malaman natin yung kalooban ng Diyos at para tayong maging masaya yung ating kalooban, yung ating puso, Word of God. Read the Word of God. Ano pa sabi diyan? Enlightening the eye. Yung mata mong spiritual na dati ang ginagawa mo'y kasalanan, na dati buhay mo'y sala, nilawanagan ka ng Diyos, yung iyong kaisipan, yung iyong matang spiritual, nilawanagan ka ng Diyos. At ito pa, yung right judgment. Right judgment of God. Ito po yung number 6. Resolve, fearing God. Fearing God, yung pagkatakot sa Diyos. Siyempre, kapag nangyari yung na-convert ka, converting the soul, sage mode, naging matalino because of the Word of God, rejoicing the heart, enlightening the eye, siyempre, ang result nyo ay fearing God, mga minamahal. So ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon ay yung what our right attitude or right respond when you hear or kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil meron kasing mga nakikinig na kaya hindi binibiyayaan ng Diyos. Meron kasing nakikinig kaya hindi naging benefit sa kanila yung salita ng Diyos, nagbe-benefit sila sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, because yung respond nila sa salita ng Diyos ay sala. Pero yung ating pag-aaralan, ano dapat yung ating maging respond or tugon when hearing the Word of God? Nasabi ng talata dito sa verse 1, atin mo nang babasahin. Sabi po dito, ito yung una. At ang buong bayan ay nagpipisan na parang isang lalaki sa luwal na dako. Bakit kaya gayon? Bakit kaya gayon ang buong bayan? Sarap ng ang buong dagatan ay nagpipisan sa God is Able Baptist Church. Bakit? May sap? Hindi po. Because they desire, ito, number 1 na ating puntos, yung they longing to His Word, to the Word of God. Longing to His Word. Longing to the Word of God. Pag sinabi pong longing, yung pong dinidesire mo, ginugusto mo. Ang sabi po ng talata, kaya pala sila nagtitipon at ang buong bayan ay nagpipisa na parang isang bayan o parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig at sila'y nagsalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. Ang utos pala ng Panginoon, ang sabi po ng talata, yung salita ng Diyos ay laging ipaalala sa Israel. But alam niyo po ba nangyari sa tagpong ito ng Ezra? Kung atin pong babalikan yung tagpo po ng Ezra,
Kaya po, dinisire muli nila yung salita ng Diyos because sila'y nasa pagkaalipin. Ano? Nasa pagkaalipin. Ewan ko kung nasa alipin na sila ng Babylon. Para sa Babylonia na po sila. Alipin po sila ng Babylonia. So, ang mga tao, kaya pala sila'y nakubkob. Ang sabi po dito, akan lang mong babasahin. Nasaan na yun? Ezra chapter 9 verse 6. Ang sabi po dito ng talata. At aking sinabi, O aking Diyos, ako'y napahiya at namula, na itaas ang aking mukha. O verse 10. Ang sabi po ng verse 10. At ngayon, O aming Diyos, ano ang aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat aming pinabayaan ang iyong mga utos. So, kaya pala, ang Israel ay nakubkob ng iba't ibang nasyon at ang kahuli-huli sa kanila ay ang Babylon because pinabayaan nila yung salita ng Diyos na iniutos ng Panginoon sa kanila na huwag nilang pababayaan. Kaya nga ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Dahil ano ba yung tagpo ng Joshua? Kung papaano pamumunuan ng Joshua ang bayan ay dapat guided siya ng Word of God. But sa tagpo pong ito ng Ezra, mga minamahal, dito po sila po ay captive ng Babylon, mga minamahal. At ang hari po dito ay si Artaxerxes, mga minamahal. So, si Ezra po, ang sabi po dito, ng verse 10, chapter 10, ng Ezra 10 verse 1, habang si Ezra nga ay dumadalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatirapa sa harap ng bahay ng Diyos, nagpipisan sa kanya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan na ang mga lalaki at mga babae at bata sapagkat ang bayan ay umiiyak na mainam. Bakit umiiyak na mainam ang bayan? Because pinabayaan nga nila yung Word of God na sinasabi ng Diyos na wag kayong lilihis diyan. Ano? So, ang sabi dito, ang right attitude, mga minamahal, yung longing, dapat palagi tayong humahanap sa salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang salita ng Diyos, yun po yung makakabuto sa atin. Kaya nga nakugkup ang Israelites, di ba? Pagka ang lumalabas na hari ay hindi nakaayon sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo, sila ay nasasakop, sila ay natatalo ng ibang nasyon because pinabayaan nila yung salita ng Diyos mismo at yung Diyos mismo na nagbigay ng salita niya, pinapabayaan niya. So, kaya pala nangyari na sila'y naglonging, mga minamahal, sila ay naghahangad ng salita ng Diyos ngayon because matagal ng panahon na walang nagsasalita about sa Word of God. Ay biyaya po ng Diyos, si Ezra po ay kinilos ng Diyos upang muling kumbaga po ay itayo, rebuilding the wall of Jerusalem, mga minamahal. Si Ezra po ay muling inutusan ng Diyos upang muling itayo yung wall of Jerusalem dahil bagsak, giba ang Jerusalem, lahat giba. Ano? So, ang nangyari nito, nung nagkaroon po ng biyaya ang Diyos, dumating kay Ezra, at ito po ang naging respond ng mga tao. Nang sabi, and all the people gathered themselves together as one man at the street that was before the water gate, and they speak unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. So, naghahanap ngayon sila. Merong longing. Kaya nga sabi po diyan, sabi po dito, tinan niyo po, sa verse 3, at binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat. Tingnan niyo po, mula sa madaling araw, 1:12 in the morning
Binasa na po ni Ezra dahil sabi madaling araw. I don't know if kung 1 or 2 or 3 in the morning yan, madaling araw. But ang sabi po dito, ba't nakatagal sila ng ganyan? Dito nga sa simbahan, may pahinga pa yon, may break time, hindi na makatagal, tulog na. Ba't ang sabi dito, at binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harap ng mga lalaki at mga babae at mga nakakaalam. Ibig sabihin, meron silang desire talaga na makinig ng salita ng Diyos. Longing. Meron silang gutom. Because matagal na silang hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos, kaya ganito yung kanilang response na makinig ng salita ng Diyos kahit napakatagal. Madaling araw hanggang katanghaliang tapat. Kaya, alam niyo po, kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi maaaring wala kang salita ng Diyos. Dahil ultimo, ang Israelites po, nung sila po'y pinabayaan ng Diyos at sila po'y nakubkob, ang Israel po ay wasak, bagsak, ang wall of Jerusalem, lahat ay bagsak, even the temple, alam niyo po, nung ang biyaya po ng Diyos ay dumating muli sa kanila, ito po yung kanilang dinesire una. Yung salita ng Diyos. Ezra, sabi niya, kung atin pong, idadramatize, Ezra, lahat ng bayan ay pumunta, buong dagatan pumunta dito sa lugar ng God is Able Baptist Church, at ang sabi kay Pastor, inyong basahin sa amin ang salita ng Diyos sapagkat matagal ng panahon kaming hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos, kaya ang bayan ay ganito. So maraming Kristiyano daw ngayon, walang paghahangad sa salita ng Diyos, walang desire, walang longing sa pagbabasa, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ewan ko po, kung ang Kristiyano po ngayon talaga ay Kristiyano nga. Dahil sabi po ng talata, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasahin ninyo ang gatas na walang daya. It is the word of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay buhay, na mananampalataya ng Diyos, dapat ninanasa mo ang salita ng Diyos. Bagaman ikaw ay minsan ay nanghihina, but hindi dapat mawala, ay yung totaling mawala yung salita ng Diyos sa iyong buhay. Dahil ito, nagkaroon ng revival Nung sila po'y bumagsak, alam nilang sila bumagsak, nagkamali. Nag-request sila kay Ezra, basahin sa amin yung salita ng Diyos. Gusto namin pakinggan yung salita ng Diyos. Yun po yung longing. At kapag ikaw ay walang longing to the Word of God, hindi ka lalago sa iyong buhay, pananampalataya. Huwag kang umasa ng iyong spiritual growth, yung iyong paglagong buhay spiritual, kung ikaw mismo sa iyong buhay ay hindi nagdi-desire ng salita ng Diyos. Huwag mong i-claim na ikay Kristiyano. But kung ikaw ay Kristiyano, dapat tayo po ay nagnanasa ng salita ng Diyos sa ating buhay dahil ito po yung totoo. Kung ikaw ay buhay. Kaya nga sabi ng talata, and all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. And they speak unto Ezra the scribe to bring the book of the law. To bring the book of the law. Ito po yun, book of the law. So, kamusta po tayo? Lalo na po sa mga Kristiyano. Dapat kung ikaw ay Kristiyano, dapat meron kang Bible na iyo. Dapat meron kang salita ng Diyos kung ikaw ay anak ng Diyos. Dahil ang sa Diyos, nakikinig ng kanyang salita. Sabi, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga't hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Yun yung sabi. At huwag mong usahan na ikaw ay lumago kung wala kang longing to His Word sa kanyang mga salita. Kaya nga sabi ng Job 23 verse 12, ang sabi po diyan, neither have I gone back from the commandments of His lips
I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Tingnan niyo po, ang sabi ng talata, I have esteemed the word of God, the word of His mouth more than my necessary food. Ang sabi ng talata, ang mga salita ng kaniyang bibig ng higit kaysa aking ninanasang pagkain, aking pinagyaman. Tingnan niyo po, talagang, ang sabi po, ako'y hindi humiwalay sa iyong, sa utos ng kanyang bibig, ng kanyang mga labi, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking ninanasang pagkain. Tingnan niyo po, mahalaga po ang pagkain. Ba't ang sabi ng writer, aking pinagyaman, aking pinagyaman, sabi ng talata, ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking ninanasang pagkain. Dapat po tayo ganun. Huwag po natin pabayaan ang salita ng Diyos. Kung gusto po talaga natin lumago sa ating buhay pananampalataya, read your Bible. Read our Bible. Read it. Study it. Yun po yung sabi. Wala na po iba. Kaya sabi ng talata, neither have I gone back from the commandments of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking ninanasang pagkain. Kaya nga sabi ng talata, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dahil yung ating soul ay nangangailangan niya, naglolonging yan. At kung ikaw ay buhay, sa iyong buhay pananampalataya, dapat ito yung iyong right respond to the Word of God. Yun po. Yung sabi, hindi yung, Bible na naman. Yung iba naman, huwag naman yung Bible, yung iba naman. Ay naku, delikado ka. Pagka, Bible na naman. Ikaw ba'y napapalakas ng Biblia? Kung napapahina. Kapag ikaw ay napapahina ng Biblia, ay delikado ka. Hindi ka pa Kristiyano. Dahil kaya nga gatas na walang daya, ano ba nagpapalakas sa bata? Pagkain. Anong pagkain? Yung gatas na walang daya. Ito. Salita ng Diyos. At kapag ikay napapahina nito, delikado ka. Hindi ka nga lalago sa iyong buhay spiritual. Hindi ka paligtas. Kailangan mong magsisi at manampalataya sa Panginoong Jesus na ikay kahabagan niya at upang ikaw ay ma-regenerate. Kaya yun po yung biyaya ng Diyos. Longing to His Word. Ang sabi pa ng Psalms chapter 197. Sabi pa po rin 197 verse 97. Sabi diyan, talata, oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. It is my meditation all the day. Hindi yung kung sino-sino yung iniisip. Itong salita ng Diyos. Sabi, oh, gaano iniibig ko ang iyong kautusan. Siya kong gunita buong araw. Hindi yung ikaw ang lagi kong ginugunita. Hindi. Word of God. Kaya, oh, gaano iniibig ko. Kamusta po tayo? Talaga po bang ating iniibig ang salita ng Diyos? Dahil kapag iniibig mo yung salita ng Diyos, mismo yung nagsalita ang iniibig mo. Dahil yung Diyos na nagsalita ninyo, yung nagsalita nito, yun ang iniibig mo. Yun yung sabi. Oh, gaano iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Kaya ito po yung right response, longing to His Word. Ito po yung sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 1. Kaya sabi, dalhin mo sa amin. And they speak unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. Yun po yung sabi. Ezra,
dalhin mo sa amin yung salita ng Diyos. Ano? Na iniutos ng Diyos kay Moses. Ano? Na iniutos ng Panginoon sa Israel. Na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Na iniutos ng Panginoon sa Israel. Dalhin mo sa amin yan. Iyong muling basahin sa amin. Sapagkat kami nagnanasa na yan. Dahil kaya kami lumayo. Kaya kami nabagsak. Kaya kami nakubkob. Kaya ang wall of Jerusalem ay bagsak. Ang temple ay bagsak. Giba. Because pinabayaan namin yung salita ng Diyos. Kaya Ezra ngayon, dalhin mo sa amin yung salita ng Diyos. Basahin mo sa amin. Basahin mo sa amin yan. Gusto namin yan. Hindi yung Bible na naman yan. Preaching na nako, linggo na naman, Miyerkules na naman. Nako, salang attitude mo. Hindi ka naglolonging at ewan ko kung ikaw ay Kristiyano. Dahil ang naghahanap ng salita ng Diyos, ito yung mga anak ng Diyos. At ibig sabihin, pag ikay naghahanap ng salita ng Diyos, buhay ka sa Diyos. Ano? Pag ikaw ay nagre-reklamo na, word of God, nakakabingi na naman, lalo ng tithes and offering. Ano? Ako, nakakabingi. Ano? Patay ka na. Ano? Negatibo ka. Ano? Kaya, para tayo lumago, kamusta yung ating response sa salita ng Diyos? Kaya nga sabi ng talata, kapag nakabasa ka ng hindi pabor sa iyo, huwag kang magiging negatibo dahil ito ang dahilan kaya tayo ay hindi lumalago sa ating buhay pananampalataya. Kapag nakapagbasa ka ng salita ng Diyos, wala nang blessing pagiging negatibo doon. Alam mo namang negatibo ka, blessing sa iyo. Nako, kung sino man sumampalataya ay hindi naman papahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano naman yung talatang yan? Hindi blessing sa iyo yon. Dahil negatibo ka sa talatang yon. Buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naku, sala yata ito. Mali ito. Negatibo ka. Sala. Ano? Kaya, huwag tayong magiging negatibo sa salita ng Diyos. Ito po kung ano yung sinabi ng Diyos, yun po yung ating pakinggan at ito po yung katotohanan. No? Kaya sabi, longing to His Word. Kamusta yung iyong paghahanap sa salita ng Diyos? Ano? Kamusta po tayo pag nakikinig ng salita ng Diyos? Ano? Gusto ba talaga natin makinig ng salita ng Diyos? Yun yung right response. Longing. Nagdi-desire ka na makapakinig, makapagbasa ng salita ng Diyos. Hindi yung negatibo ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, yun po yung sinasabi ng Biblia. Sabi ng talata, at ang buong bayan ay nagpipisa na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig, at sila ay nagsalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. Yun po. Kaya mga minamahal, yun po dapat ang ating maging respond, yung longing, yung desire, yung kagustuhan natin. Gusto nating makinig, tayo nauuhaw, tayo'y nagugutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? At pagka hindi yan ang iyo, ang iyong desire, naku, delikado. Hindi po tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Pandalawa, sa verse 3 and 5, ang sabi po ng talata, at binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harap ng mga lalaki at mga babae at ng makakaalam at ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa aklat ng kautusan. Ano? Verse 3, ating mapapansin dito yung liveliness to listen to the Word of God. Ano? Alam niyo po, para po tayo ay lumago din sa ating buhay pananampalataya at para maunawaan natin yung salita ng Diyos na pinahahayag ng Diyos sa atin, dapat tayo po live or buhay na tagapakinig. Ang sabi po ng mga ito, ang sabi ng verse 3, at binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harap ng mga lalaki at mga babae at ng makakaalam
at ang mga pakinig ng buong bayan na nakikinig ng aklat ng kautusan. Sabi ng English, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Ang sabi ng talata, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Attentive. Pagdating po sa verse 5, and Ezra opened the book in the sight of all people, for he was above all the people, and when he opened it, all the people stood up. Oh, nag-respond, hindi tulog. Ano pa sabi? Verse 6. Masabi po dito sa verse 6. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hand. And they bowed their head and worshiped the Lord with their face to the ground. Tingnan niyo po. Nag-respond sila with lifting up their hand. And all the people answered. And all the people, and some people. And all the people, mula madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat ay binasa nila. Ang sabi po diyan, at ang sabi po din ng talata, verse 8, So they read in the book, in the law of God distinctly, and gave them sense, and caused them to understand the reading. Naunawaan nila yung binasapit. Bakit? Then, they listen, liveliness. Yung liveliness, yung buhay na pakikinig. Isa pa sa hindi kaya tayo hindi mag-benefit sa ating pakikinig ng salita ng Diyos or pagbabasa ng salita ng Diyos, yung ating walang kwentang pakikinig. Meron pong ganyan. Yung kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos para bagang binabaliwala mo, ako po yung nakaranas ng ganyan pag ako may kinakausap, hindi ako pinapakinggan. At saka tatanungin, tapos na ako nagsalita sa kanya, sa kanya tatanungin, ano nga yung sinasabi mo? Sarap sa pakid. Ang sarap sa pakid. Bakit? Sinasabihan mo siya ng kwento mo. And yet, hindi siya nakikinig, palingon-lingon siya, palingalinga siya, and pagkatapos na yung pananalita sa kakatatanungin, ano nga yung sinasabi mo? Ito, sapak. Gusto mo? Alam niyo po, para tayo po ay mag-benefit, dapat tama yung ating respond. Yung attitude natin by listening the Word of God. At isa sa right respond to the Word of God, when we listen to the Word of God, is liveliness. Yung ating buhay, yung tayo'y buhay sa pakikinig ng salita ng Diyos pag may nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil paano mo mauunawaan yung salita ng Diyos kung mismong ikaw ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos? Walang benefit doon at hindi ho tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, dapat po tayo bilang isang Kristiyano, kapag po mayroong nangangaral ng salita ng Diyos, dapat tayo, yun? Salita ng Diyos. Dapat talaga tayo kalikinas, pagpunta, patikar na, maaga pa nandito na, hindi maaga na, wala pa. Tanghali na, wala pa. Dapat maaga pa nandito na upang makinig. Kaya sabi ng talata diyan sa verse 3, and he read therein before the street that was before the water gate from the morning unto midday. From the morning, madaling araw, hanggang sa katanghaliang tapat, before the men and women and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. And ear of all the people were attentive in the book, unto the book of the law. Yan po dapat, yung attentive, yung liveliness.
Yung love, yung liveliness nating pakikinig sa Word of God. Hindi yung mumuli-muli ka kung saan ka na. Hindi yung pagka may preaching na dito, palabas-labas ka. Dahil tinatamaan ka. Hindi na. Hindi mo makakaunawa talaga. Hindi yung may preaching na, may word of, may nagsasalita ng salita ng Diyos. Tulog ka, tulo na ang laway mo. Hindi mo mauunawaan yung sinasabi. Kaya nga yung sinasabi dito, nasabi po ng verse 3, before the men and women and those that could understand. At yung lahat na kayang umunawa. Sabi ng talata diyan sa verse 3. At nang makakaalam. Could. And, sabi niyan, and those that could understand. Kaya ang sabi po ng talata, and sa verse 8, so they read in the book, in the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. Ang sabi ng talata, ano ba't kanilang nabatid ang binasa? So bakit? Ang dahilan kung bakit nila nanunawaan, yung verse 3, nasabi ng talata, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. Yun, hindi yung kayo chismisan, hoy, tayo, ano ang ating kakainin na mamaya paglabas, ano ang ating kakainin mamaya tanghali, ano ang ating uulamin, hindi. Kaya nga dapat may take note, nag-chat down ka pa upang lalo mong mapag-aralan pagdating mo sa bahay. Upang tayo po'y lumago sa ating buhay pananampalataya. Dahil pagka hindi po tayo nakikinig at yung ating pakikinig mismo, nandito ka nga, physically present but mentally retarded. Wala di mentally retarded ka. Physically present but mentally absent. Wala dito yung iyong sarili. Kaya nga sabi ng talata, and all the people, pagdating ng verse 1, and all the people gathered themselves together as one man into the street. Ano yung dahilan? Kaya, pag sila'y napunta ng simbahan, nung sila'y pumunta doon sa isang lugar, sa luwal na dako, meron silang dahilan, meron silang purpose, yung nagkakaisa yung kanilang iniisip. Hindi sila tulog, hindi sila physically present, but mentally absent. But sabi, and all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they speak unto Ezra, and they speak unto Ezra, sabi, at yan lang sinabi kay Ezra, na kalihim, na dalhin ang aklat ng kautusan. Yun, kaya pala sila nag-ipon-ipon doon dahil ang sabi nila kay Ezra, dalhin mo sa amin ang aklat ng kautusan. Basahin mo sa amin. Kaya ang sabi, at pagdating ng verse 8, at sila'y nagbasa sa aklat ng kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na ano pat kanilang nabatid ang binasa. Kaya yun po, kung gusto po natin lumago sa ating buhay pananampalataya, ano yung attitude when you hear, when you're listening to preaching, to the Word of God? Kaya sabi, liveliness, yung buhay, yung ikaw ay buhay na nakikinig, live kang nakikinig ng salita ng Diyos, hindi yung tikhoy, parang tikhoing manok. Alam niyo yung tikhoing manok, yung, meron, kami ho dati, kami ho yung mga magbabarkada, kami ho ay nagnanakaw ng manok, para ho kami may mapulutan. Ay ang nadali ng aking isang barkada ay yung sipuning manok, hindi namin kinatay. Payat na payat. Gabi ho, kami nakuha doon sa puno. Hinihigit ho namin, nakakit ho na yung mga barkada. Kami ho yung nagbabarik. Ay ang nadali ho ng aking barkada, yung sipuning manok, yung uhuging manok, na talagang nakakataga yung pitso, may blade.
may blade ho dito. Ay talaga naman, ay talagang amin hong inano na, pinabayaan na, mabuhay. Pinakwalaan na ho namin. Dahil ano gawang makukuha namin doon? Sipunin. Tapos kapayat-payat, ay kaya ay gabi ho, kaya hindi ho, basta na kami nahalbot. Alam nga naman, alam nga nang pumili ka pa doon, ay nasa loob ng bakuran ng may-ari, may mangga ho doon, ay nasampa ho kami sa bakod, ay di amin nang hinahalbot, ay tabing karsada, ay kaya hindi ho namin nakatay, dahil alam nga namang, ba't tayo napapunta doon, yung live na pakikinig ng salita ng Diyos, hindi yung parang tikhuing manok ikaw, na tulo ng sipon, Hindi po live, dapat tayo buhay. At pag tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos, i-prepare po natin yung ating sarili talaga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yun, sabi, live, what our attitude or response when we listening to the word of God, longing to His word, dapat ikaw ay nagnanasa, yung desire mo, yung kagustuhan mo, at pag ito yung gusto mo, imposibleng hindi ka lumago sa iyong buhay pananampalataya pag ikaw ay laging nagdi-desire, yung longing to read, to hear the word of God. Pandalwa, yung liveliness sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung liveliness sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan namang nagbabasa ka, minsan na dumarating ho yan, lalo na pag madaling araw ka magbabasa, yung merong sinasabing battle of the blanket, madaling araw ka magbabasa, halimbawa, babasa ka ng salita ng Diyos, talagang ikaw ay nagpipilit pang mumulat. O kaya naman gabi na, magbabasa ka, at talagang hinihila na ni Satanas ang iyong mata, yan. Yung nawawala yung ating, kaya at hindi na tayo makakaunawa noon. Minsan nga dumarating sa akin yan, ng pagbabasa, minsan nagbabasa na nga lang ako, hindi ko na nauunawaan. Basa na lang. For the sake na mabasa ko na lang, yun po yung totoo. Nangyayari po yun. But, sabi nga, yung attitude natin sa salita ng Diyos, huwag nating basta-basta. Ito yung mahalaga Ito yung salita ng Diyos na pinapaalam sa akin. Kaya pilitin talaga natin. Dahil si Satanas ay ayaw niya na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. Kaya yun po, yung liveliness. When you hear or listening to the Word of God. Pantatlo ay ito po. Verse 6. Sabi ng verse 6. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos. At ang buong bayan ay sumagot. Buong bayan. Talagang respond. Talagang buhay na tagapakinig ito. Ay nasagot. Sabi? Siya nawa na may pagtataas ng kanilang mga kamay at iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha ay nakatungo sa lupa. Alam niyo ba yung pagtungo sa lupa? Ito po yung nagmamanifest ng reverence or paggalang sa Diyos. Yung kataasan ng Diyos. So anong pantatlo natin makikita? When you hear, when you're listening to the Word of God, yung lawlessness to listen to the Word, yung kababaan ng iyong puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng mataas ka. Kaya nga sabi, tingnan niyo po, at si Ezra ay pumuri sa Panginoon ng dakilang Diyos at ang buong bayan ay sumagot, siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon, na ang kanilang mga ulo, na kanilang mga mukha ay nakatungo sa lupa. Tingnan niyo po. Talagang pinapakita nila yung kanilang kababaan at yung reverence to God. Ibig sabihin ng paggalang at ikay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos.
Dahil ito po pagdating ng verse 8, verse 9, at si Nehemiah na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote nakalihim at ang mga Levita na nagtuturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy ni umiyak man. Bakit? Tingnan niyo po. Nakita nila yung kanilang kawalan nung binasa yung salita ng Diyos dahil nga sila naunawaan nila yung nabasa. Dahil ito yung sabi ng talata, pinabayaan nila ang Diyos sa Ezra. Ang sabi ng Ezra chapter 9, ang sabi po dito, verse 4, chapter 9 verse 4, nang magkagayoy, nagsipisan sa akin ang lahat ng nanginginig sa mga salita ng Diyos ng Israel dahil sa pagsalangsang nila na sa pagkabihag at ako'y naupong natitigilan hanggang sa pag-alalay sa hapon. Tingnan niyo po, dahil sa tagpupong ito, binasa ni Ezra yung kasulatan at naunawaan nila, ang sabi, nang magkagayoy, nagpipisan sa akin ang lahat ng nanganginginig sa mga salita ng Diyos. Bakit? Dahil alam nila na kaya sila'y nagkaganito, binasa na Ezra yung kautusan, huwag mong pababayaan ang Panginoon ng Diyos, sila'y natakot. At ang response nila sa verse 10 ng Ezra chapter 10, habang si Ezra nga ay dumadalangin at nagpapahayag ng kasalanan, na umiiyak at nagpapatirapa sa harap ng bahay ng Diyos na nagpipisan sa kanya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalaki at mga babae at mga bata sapagkat ang bayan ay umiiyak na mainam. Tingnan niyo po, ang bayan ay umiiyak na mainam. Bakit? Dahil naunawaan nila, pagdating dito po sa Nehemiah chapter 8, yung pong binasa ni Ezra, yun po yung naunawaan nila yung binasa pagdating po ng verse 8. At kaya ang sabi ng verse 9, at si Nehemiah na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote na kalihim at ang mga Levita nagtuturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy ni umiyak man. Tingnan niyo po. Dahil nakita nila yung kanilang kadustaan na kaya pala kami nagkaganito dahil pinabayaan namin yung Diyos. Mga minamahal, ito po yung sabi ng Bible. Kapag ating pinabayaan ang salita ng Diyos, kapag tayo po'y lumayo sa salita ng Diyos, walang mangyayari sa iyong maganda. Walang mangyayari sa ating maganda. Ang dulot ng paglayo sa Diyos, ang dulot ng pagpapabaya sa salita ng Diyos ay kasiraan ng ating buhay pananampalataya. Pag-ukok ng iyong buhay espiritual. Dahil pinapabayaan mo ang salita ng Diyos. Kaya pagdating po ng Ezra, sabi dito ng talata, verse 10, at ngayon, O aming Diyos, ano ang aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat aming pinabayaan ang iyong mga utos. Aming pinabayaan ang iyong mga utos. Yun. Kaya po, ang makikita po natin dito yung lowliness, yung kababaan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At kung sila nagmatigas, ay delikado. Wala pong mangyayaring revival kapag ikaw ay nagmamatigas sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala po. Yung iyong buhay espiritual ay bababa, hindi ka lalago sa iyong buhay espiritual pagka ikay matigas sa salita ng Diyos. Pero, kapag ikaw ay mababa sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, ito po yung sabi, maganda, lalago ang iyong buhay espiritual
kapag ikaw ay mababa sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi mataas. Ano? At alam niyo po, lawlessness to listen to the Word of God, ito po dapat yung ating response. Hindi yung pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, parang mali yata itong talatang ito, mas magaling pa yung aking pagpapasya. Yan, sala. Tama kayong magbigay ng ikapo. Tama kayong araw ng buong hanggang hapon ng linggo ay yan, tama? Hindi ho blessing, hindi ka mabibless, hindi ka mabibiyayaan ng Diyos pagka ganyan ang isip mo. Pero pagka ikay mababasa sa salita ng Diyos, oo nga kaya nga ako yung nanghihina dahil nga hindi ko binabasa ang salita ng Diyos dahil ang sabi ng Diyos, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Kung tayo mayroong kababaan ng loob na tinatanggap natin yung katotohanan ng salita ng Diyos, magkakaroon ng revival na parang ganito po na nangyari. Ano? Kaya sabi ng verse 9, at si Nehemiah na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote ng kalihim at ang mga Levita na nangagtuturo sa bayan ay nangagpagsabi sa buong bayan, huwag kayong magsitaghoy ni mga giyakman, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Tingnan niyo po, ba't umiyak? Dahil matagal ng panahon na sila'y nakubkob na walang salita ng Diyos sila. Walang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya talagang yung pagmamakaawa nila, Panginoon, salamat po. At ang response nila yung kababaan ng loob. Yung lawlessness. At sabi po dito sa verse 9 nga, and they more not to weep, for all the people wept when they heard the word of the Lord. Umiyak ang buong bayan nung kanilang naparinig ang salita ng Diyos. Dahil napakatagal ng panahon, giba ang Jerusalem, giba ang wall of Jerusalem, ang templo'y wasak dahil nakubkob ng Babylon. Sila matagal na naalipin hanggang sila po ay muling biniyayaan ng Diyos. Nagkaroon ng kinilos si Nehemiah at si Ezra na saserdote. Sinabi nila, nag-desire sila, pahayag mo sa amin ang salita ng Diyos, at nung kanilang narinig, kaya pala kami nagkaganito dahil pinabayaan namin ang Diyos. Kaya kami na kubkob at nabagsak. But yun po yung respond nila, yung kababaan ng loob. At yung panghuli po natin makikita sa verse 9, this day is holy unto the Lord your God, mourn not. Number 4, yung they lament when they hear the word. Ano yung lament? Lamentation. Ito po yung mourn. Maraming tao nagmo-mourn because pag sila nakakapakinig ng salita ng Diyos, negatibo, kaya nagmo-mourn. Ano sabi? Huwag kayong magsitaghoy. Maganda kung tayo tumataghoy dahil, Panginoon, ang sarap po ng inyo pong salita. Muli ko pong napakinggan. Salamat, Panginoon Diyos, dahil lang kapakinig ako ng salita ng Diyos, nabasa ko yung salita ng Diyos. Hindi yung, kaya sila nagsitaghoy na po, pambihira, salita ng Diyos na naman. Yun po yung salang attitude. Yung, they lament when they hear the word of God. Because yung kanilang napakinig ay katotohanan na sinasabi ng Biblia sa atin. At alam niyo po, muling natayo ang Jerusalem sa time nito, ng revival. Nagkaroon ng revival at ang Jerusalem ay naitayo dahil doon sa kanilang attitude. When Ezra speak to them the word of God,
Nung ipinahayag ni Ezra sa kanila yung salita ng Diyos at ano yung kanilang response, they longing to His Word, yung liveliness to listen to the Word, lowliness to listen to the Word, and they lament when they hear the Word. Ano? Kaya mga minamahal, ang sarap kung tayo po bilang isang Kristiyano, kung gusto po nating mabuhay na nakakapagpatuloy at lumago sa ating pong buhay pananampalataya, desire the Word of God. Ano? Lalago po tayo sa ating buhay spiritual if we desire to hear and to listen to the Word of God and to read daily the Word of God. Pero kung ikaw ay magpapabaya sa iyong buhay, hindi mo nalalasahan ng salita ng Diyos, kung ikaw ay Kristiyanong totoo, hindi ka nagnanasa ng salita ng Diyos, parang ang mangyayari sa iyo ay parang Jerusalem na bagsak. Ang buhay mo'y giba. Ang buhay mo'y wasak. Dahil nawala ka sa salita ng Diyos na ito yung ating ilaw. Ano? Sabi nga ng talata, ang salita mo'y liwanag sa ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pag pinabayaan natin ito na hindi tayo nagnanasa, bagaman kay Kristiyano, hindi ka magiginhawa. Kaya sana po, sa ating pong buhay, bagaman alam niyo po sa buhay na ito ang daming kalaban, but wag po nating pababayaan na tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos. Napakahalaga na tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos. Wag po nating pababayaan yan. Wag po tayong papaltos. Dahil kaya po nagugulo ang patas ng ating buhay kapag hindi tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Ay nandito pa yung ating old nature. Ano? Yung ating pong lumang pagkatao. Pag yan na po ang nagdodomina sa atin, patay tayo. Magugulo ang ating buhay. But ang nagdodomina sa atin ay yung ating new nature na kinakailangan, na nangangailangan ng salita ng Diyos para lumago sa ating buhay pananampalataya. Ayos ang ating buhay. Ayos ang ating patutunguhan. Kaya, mga minamahal, kung kayo po'y Kristiyano, at kung kayo lalo nang hindi Kristiyano, desire the Word of God in your life. At alam niyo po ang mangyayari sa inyo, magiging ayos ang inyong buhay. Lalo na po sa Kristiyano, magiging malago kayo sa inyong buhay pananampalataya. Kaya salamat po sa Diyos na ang Diyos meron pong binigay sa ating Biblia upang ating basahin at upang ating maunawaan yung Kanya pong pinababatid sa ating mga mensahe niya. Kaya salamat po sa Diyos sa gabing ito, sa muling pag-aaral niya natin ng Kanyang mga salita. Nawa ay po kayo'y na-bless sa ating pag-aaral at nawa inyong pong naunawaan ng right attitude o ano yung dapat nating respond pag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Wag maging negatibo. Dahil pag tayo nagiging negatibo sa salita ng Diyos, walang blessing tayong nakukuha. Hindi ho yan makakatulong sa ating buhay pananampalataya, kundi bagkos lalong pagbagsak sa ating buhay pananampalataya. Pero kung yung ating na-discuss ay nangyayari sa iyo, biyaya po yun. Magiging lalago ka sa iyong buhay pananampalataya. Kaya salamat po sa Diyos sa gabi ito, sa ating pong pag-aaral, at tayo po manalangin. Sa ating pong pagtatapos, tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po. Napakabuti po ninyo. Hindi po kayo nagpabaya sa amin. Kami lamang po, Panginoon Diyos, na nagpapabaya. Kaya, Panginoon Diyos, turuan niyo po kami patuloy na nasahin at hanapin, Panginoon Diyos, ng inyong pong salita upang sa buhay pananampalataya ay kami po'y lumago. Upang ang aming pong buhay spiritual ay lumago, Panginoon Diyos, at kami makapagpatuloy po, Panginoon Diyos, sa mga ministeryo na inyo pong iniatan sa amin. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Salamat po, O Diyos, sa kanila pong mga buhay na sila po'y patuloy na nakikinig. Nawa, O Diyos, i-bless niyo po sila. At kung yung pong dahilan na kaya po kami nag-aaral upang kami po'y palaguin sa aming buhay spiritual, naway po'y mangyari sa bawat man nakikinig na yung po salita. Salamat po, O Diyos. At ingatan niyo po kami ngayon sa aming pong muling pagtatapos, Panginoon Diyos, sa aming pong pansamantalang paghiwahiwalay muli. Ay nawa, Panginoon Diyos, ay kayo pong magpala
magbigay ng gabay, Panginoon Diyos muli sa kanila, Panginoon. At sa gabing ito, sa aming pamamahinga, ay patuloy niyo po kaming gabayan. Salamat po, O Diyos, sa lahat po nito ay aming pong samdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo, mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig. Bukas po uli, kayo po ay aming pong inaanyayahan ulit sa amin pong online Bible study. Salamat po. God bless po sa inyong lahat.